Alam mo bang walang buhaya sa New Zealand? Hindi lang buhaya ang wala doon, pati ahas wala. Wala rin tigre o leon o ibang mababangis na hayop. Kaya naman napapaisip talaga ako. Grabe naman ang New Zealand. Malaparaiso na nga sa ganda, hindi pa pinamumugaran ng mga nakakatakot na hayop. Samantalang dito sa Pilipinas, padami na ng padami yung buhaya. Okay, medyo nalilihis na tayo sa topic. Back to New Zealand. Bakit nga ba kakaiba ang wildlife nila? Well, nagsimula iyon ng milyong-milyong taon bago pa dumating ang mga tao doon. Sa New Zealand, opo, wala silang native land snake na permanenteng naninirahan sa wild. May ilang sea snakes at sea kraits na paminsan-minsan napapadpad sa kanilang baybayin. Pero hindi sila nagpaparami ng population sa lupa. Wala rin silang native crocodile, alligator, wolf, bear, lion, tiger o coyote. At may mas nakakagulat pa. Bago dumating ang mga tao, halos walang mammals na naglalakad sa lupa ng New Zealand. Ang native land mammals lang nila ay ang mga paniki. Kaya imbis na mammals ang mamuno sa kagubatan noon, mga ibon ang pumalit sa maraming roles. May mga ibong parang manok, may mga ibong nocturnal, may mga ibong hindi na kailangang lumipad. Dito papasok ang kiwi, kakapong, takahe, at ang dating higanting moa. Dahil walang malalaking mammal predator na humahabol sa kanila noon, hindi ganun naging mahalaga ang mabilis na paglipad. Sa loob ng napakahabang panahon, may mga species na naging mas mabigat, mas malakas ang paa at mas komportable sa lupa. Hindi sila tinamad lumipad, nagbago lang ang katawan nila ayon sa kanilang environment. For example, yung kiwi, may feathers na parang buhok at butas ng ilong sa dulo ng tuka. Kaya imbis na puro paningin ang gamit sa paghahanap ng pagkain, inaamoy nito ang lupa para makahanap ng worms at insects. May isa pang kakaibang native animal sa New Zealand, ang tuatara. Mukha itong ordinaryong butiki, pero hindi talaga ito true lizard. Huling buhay na miyembro ito ng isang ancient reptile group na nabuhay pa nung panahon ng dinosaurs. Kaya parang may buhay na fossil na gumagala sa New Zealand. Pero bakit hindi nakarating doon ang malalaking predator? Gaya ng buhaya, leon, tigre at iba pa. Dahil nga may nangyari 80 million years ago. Humiwalay ang New Zealand sa ancient supercontinent na Gondwana habang nag-e-evolve ang lions, bears, snakes at iba pang mammal sa malalaking kontinente, naka-isolate o nakahiwalay na ang New Zealand sa gitna ng karagatan at napakalayo ito para languyin ng karamihan sa mga hayop. Kaya nag-develop ang ecosystem nila na parang isang hiwalay na mundo. Pero hindi ibig sabihin na safe pa rin ang lahat ngayon ha. Nang dumating ang mga tao sa New Zealand, nakapasok din ang mga daga, pusa, stoats, ferrets at possums. At dahil hindi sanay ang native birds sa mga predator na ito, marami sa kanila ang naging easy prey. May ilang ibon pang ang gumagawa ng pugad sa lupa dahil noon, wala namang mammal na nagnanakaw ng kanilang itlog. Kaya ngayon, sobrang higpit ng biodiversity sa New Zealand. Sa airport pa lang, pwede nang inspeksyonin ang pagkain, halaman, kahoy at kahit putik sa sapatos mo. Dahil minsan, isang maliit na organism lang ang makapasok, pwede nitong guluhin ang ecosystem na nabuo sa loob ng milyong-milyong taon. Kaya hindi lang basta bansang walang buhaya ang New Zealand. Isa itong lugar kung saan naging hari ang mga ibon at ang wildlife nila hindi nakakatakot, nakakamangha. Kung gusto mo pa na mga ito pang klaseng content, dito lang yan sa channel ko kaya follow ka na. Maraming salamat sa panonood mga kamagkano.